So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so una, ito no, nakita ko tong post na to. Una, hindi ko pa niniwalaan kasi parang troll account di ba? So, Mayor Sebastian Duterte, BBM resign. Yan, so palakpakan yung mga buwakan ng ina, di ba? So, ngayon, ito. Look at this. Yan. Ito yung video ni Paulo Duterte na pag-resign niya nga po si PBBM. So, bali mga 3 minutes na video ito. So, panoorin na lang po natin ng sabay-sabay. Bisaya kasi ito Bisaya, English, Tagalog na, ewan ko ba, no? Bakit kaya pag mga Duterte talaga, no, hirap mag-Tagalog? Na pinag-resign niya nga po si PBBM. Liitan natin para hindi po tayo makapiright. Sige, panoorin natin to Sige. We are all here now. Kita tanan, ha? You know, some people from Luzon, some people from the Visayas, and, you know, other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaha. Kung nagtarong pa na sa, wala ka diri karon. Okay, the next following statements will be, you know, it will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. Mauna, kaya yan, you know, we are unhappy. Oh, napaday mo diri kinalipay mo. Oh. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumangod na. Kaya giuna niya ilahang politika, ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kaya para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi na sa mga kapos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Unsa magid apo tang ina? Una-una ako ba? Kung ako, bukira sa kuwagig wala ko diri sa politika. Kiragid kayo. Amot sina anak nila nga gusto nila 20 years. You know, this is the exact template. Katong kung natawa to 1960s kana na plebiscite sila kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Mao ra gyud na walay ko andya. It's in order for them to stay in power, to preserve themselves. Ilang mga ambot sa mga gusto ng dato, ramta kayo mga tawanan So, kunya na ako, I have to reserve some of my, you know, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because we have a bigger rally. Pero, you know, I'm ready to die. Or maybe leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, like for political asylum. I'm just letting everybody know. Kay lisod ni punta dawaton ko ninyo diya, takas na lang ko. Unsa ba? O daghan na ta mag-inom, magsigasto na sa alak ron. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. So yun, no? Si Basti pala to. Walang niya kasi, ang alam ko kasi kay Baste, yung parang adik-adik yung muka. So nung napanood ko kanina, ay si Basti pala to, magkamukha kasi. So yun, di ba? Walang yan si Basti pala, no? So, ang kapal ng mukha talaga ni Baste, di ba? Sabi ko kanina, Paulo, si Basti pala to, no? So, di ba? So, kasi mga kababayan, alam naman po natin, no, na ngayon po talaga, naiipit na po talaga yung mga Duterte po regarding po sa mga kalokohan ng pamilya nila. So, unang-una, di ba?
si Basti ngayon nag-ingay na. Ang gusto niya, BBM kasi sabi nila, di ba? BBM resign. So ngayon, total na nag-ingay ka na ngayon, malamang sigurado at malaki po yung chance na lalabas na rin yung mga baho mo. Sa tingin ko lang, kasi first time lang ata ni Basti nag-mayor, di ba? Ang alam ko, first time lang ata eh. So, lalabas na rin yung baho mo, sigurado yan. Kasi tanda natin mga kababayan, di ba? Nung nagsalita nga po si Sara Duterte, na tambaluslos para suportahan po si Gloria Macapagal Arroyo para palitan si Martin Romualdez, dyan nga po sa House Speaker, naglabasan yung baho. Lumabas yung baho ni Sara Duterte, yung 51, yung confidential fund niya na 125 million in 11 days, then yung 2.8 billion na confidential fund naman ni Sara Duterte nung siya ay mayor. So, yun na. And then, ang nangyari, nung si Pulong naman, yung nagsalita, kasi nga binawasan ng budget, kasi nga nasanay ng malaking budget si Pulong, di ba? Ang budget ni Pulong dapat nung una, mga 1 billion lang eh. 4 billion pinakamataas eh. So nung nasanay nga po si Paulo Duterte nang pumapalo siya ng 13 billion a year, nung binawasan siya nung budget, nagsalita din. Di ba? And then ngayon naman, si Basti naman ngayon yung nagsasalita. So ngayon kasi mga kababayan, no, ang dapat kasi dito, imbis na sagutin dapat ng mga Duterte yung mga issue na binabato sa kanila, wala naman silang sinasagot. May sinagot na ba sila? Si Sara Duterte sumagot, palpak naman. Yung confidential fund daw, ginamit niya raw po ito sa tree planting. Ginamit daw po ito sa libreng sakay, na hindi confidential fund yon. And then naman si Paulo Duterte, walang sinagot. Walang sinagot si Paulo Duterte. Ngayon naman si Pulong. Si Basti, sorry. Ngayon naman si Basti. Ang kapal ng mukha na mag-resign, ang tanong ba, yung pamilya mo ba, malinis ba yung pamilya mo? Sa larangan ba ng politika, malinis ba yung pamilya mo? Di ba? Ang daming katarantaduhan ng tatay mo nung naging presidente na tinago po sa taong bayan at ngayon po lumalabas. Ngayon, kasalanan pa ba ng mga tao na nalalaman namin yung totoo? O hintayin natin yung baho ni Basti. Hintayin natin yung baho ni Basti. Sigurado akong lalabas ito kasi akala kasi ng mga to hanggang ngayon, di ba? Diyos sila ng Pilipinas. Oo nga, no? Mayor ka tapos sasabihin mo, mag-resign yung presidente. Who you? So wala naman sila sinagot eh. Ngayon hintayin natin ngayon yung baho ni Basti. So ngayon mga kababayan, alam naman po natin na yung pinakamalaki talagang issue ngayon regarding sa mga Duterte ngayon is yung 51 billion, no, di ba? Ng kapatid niya si Paulo. 51 billion at ito po confirm ito. So ang sinagot nga po ni Pulong, di ba? Confirm yan, sabi ng DPWH, di ba? DPWH confirm 51 billion allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years. So alam na natin to, ibalik-balikan lang natin, no? So tumaas talaga, no? Tumaas. At ito po yung huling taon nga po ng mga ni Digong sa pagka-presidente. So ang tanong, nagkaroon ba si Basti? Malay mo na ambunan. No, malay mo lang, di ba? Hindi mo sinasabing gano'n, di ba? Yun nga, di ba? Ako talaga, nagulat talaga ako sa mukha ni Basti eh. Ang alam ko talaga sa itsura ni Basti dati, adik-adik eh. Hindi ko sinasabing adik si Basti ah. Yung dating itsura ni Basti dati, adik-adik. Yung long hair, bigotilyo. Tapos ngayon, mukhang tao na ngayon. Oy, Mima, i-unblock mo nga ako. Nakita kita, andyan pala si Mima. I-unblock mo nga ako. Ikaw talaga, napakamatampuhin mo. Anak-anakan kita, tatampo ka sa akin. So, ito. And then, mga kababayan kasi, yan. Ibis na sagutin, ang ginawa ng mga Duterte, di ba? Ang ginawa ni Basti, ang ginawa ni Pulong pala, nalilito sa dalawa eh, no?
Ang ginawa na lang ni Pulong, nang asar na lang. Oh. 'Di ba? Kasi alam kasi ni Pulong na kapag sumagot siya, babalik lang sa kanya kasi una 'di ba? Alam natin na si Sara, nung sinita si Sara Duterte about sa confidential fund niya, sumagot. Nung sumagot, palpak. Ngayon naman, si Pulong, nung nasita sa 51 billion, alam niya na kung sasagot siya, baka matulad lang din siya kay Sara Duterte. So ang ginawa na lang ni Pulong, ayan, nang asar na lang, namigyan na lang ng pulboron. O ngayon si Baste. Abangan natin kung ano mangyayari kay Baste, di ba? Ay, naku, ewan ko ba? Dapat siguro ba, ito lang, no? Ito yung chismis kasi ngayon eh. Ito lang, bago tayo magtapos yan sa topic na yan. Ang chismis kasi ngayon mga kababayan, mukhang hindi na po talaga ganun kalakas ang mga Duterte, especially si Baste, sa pagka-mayor sa Davao. Kasi kung baga dati, noong mga ilang dekada, talagang Duterte talaga yan, yung Davao City. Eh ngayon, may mga pangalan ngayon na lumalantad para nga po kalabanin ang mga Duterte sa politika sa Davao. Especially nga po yung mga Nograles. So may mga bali-balita po talaga na kapag si Migs Nograles daw po ay tumakbong mayor sa sa Davao City, baka hindi na siya maging Davao na ulit. Well, kung si Migs Nograles nga raw po tatakbo sa Davao City bilang mayor, at kung si Baste yung makakalaban, posibleng matalo si Baste. Ayan lang. Ayun lang yung medyo usap-usapan ngayon. So ngayon, ang plano ngayon ni Sara Duterte, di ba nagbanggit si Sara Duterte na tatakbo siya sa 2025, posibleng mayor daw po ito ng Davao. So syempre, mas malakas pa rin si Sara Duterte kumpara kay Baste at posibleng matalo niya si Migs Nograles. So mangyayari nun, kasi hindi naman kasi kailangan mag-resign ni Sara Duterte para tumakbong mayor ng Davao eh. Di ba ayan nga po yung na-content natin nung nakaraan na binuwag nga po ni Rapi Tulfo, di ba, na gusto niyang tanggalin yung ganyang klaseng batas nga po sa election. Do. So ngayon ang plano, ito lang naman, di naman to confirm, no, pero bali-balita lang naman ito na ang mangyayari, Sara Duterte mayor, and then yung vice mayor si Baste. And then kapag nanalo si Sara Duterte, babalik si Sara Duterte sa pagka vice president, si Baste yung magiging mayor. So nangyari na rin po kasi dati yan nung panahon ata ni Usmeña. Nangyari na rin po kasi dati yung ganyang klaseng kalakaran. So inabangan natin to, no? So abangan natin. Pero ang pinakapunto ngayon natin dito mga kababayan, na sinasabi nga po ni Baste na dapat mag-resign si PBBM, siguro ikaw dapat mag-resign. Kapal lang mukha, di ba? Mayor lang, pero kung makapagsalita, akala mo Diyos ng Pilipinas eh. Tapos sigawan pa yung mga tao, di ba? Do tae. Ewan ko ba? So kayo mga kababayan, no, ano masasabi nyo nga po dito sa ginawa nga pong kabulastugan ni Baste Duterte? Ang alam ko talaga, ito yung first time niya magiging mayor eh. Kung hindi ako nakakamali. Oo. So, ngayon pa lang, ang lakas na ng loob na maggaganyan-ganyan na ang akala mo napaka-powerful, paano pa kaya sa susunod? Yon. So, dyan po sa Team Replays, tsaka dyan po sa comment section, paki-comment na lang po, no?